Iniwan ko sa inyo, hindi tayo kontento doon sa nasabi na ako, I for one. Hindi po ako masyado pang kumbinsido doon sa ating napag-aralan na makakasapat na yon para sa isang nagdududang puso ng tao tungkol sa eksistensya ng Diyos. Meron kasing mga tao kung araw, kung talaga ikang may Diyos, bakit kung kailan aanihin yung palay at saka ikabagbabaha, nasisira ang palay? Kung talaga raw may Diyos, ba't pinahihintulutan yung mga mahihirap, maapi? Ayun. Para bang lahat ng mga bagay na hindi dapat sa paniwala, isinisisi niya sa Diyos. At ginagamit niyang pruweba na yun ay mga patutuo na walang Diyos. Yon ang kanyang ginagawang paraan. Ngayon, itutuloy natin ang ating pagsusuri doon sa bagay na yon na ano ang pinakamalaking pruwebang makukuha natin na mayroon ng Diyos. Yan po ang aking ipinangakot. Gusto kong agad na umpisahan ang bagay na ito. Alam nyo, mga kapatid, mayroong isang bagay na sinasabi sa Biblia na walang katimbang na magpapatutuo na may Diyos. Pakinggan nyo sa Mateo 24. Ang langit at ang lupa ay lilipas. Ayan. Ang sabi ni Jesus, ang langit at ang lupa lilipas. Hindi ho ba, nung pinag-aralan natin nung nakaraan, nakita nating may Diyos, ang pruweba yung kanyang nilikha. Nabasa natin sa 19 ng awit na yung kalawakan nagpapakilala ng kaluwalhatian ng Diyos. Yung kalangitan nagpapahayag ng gawa ng kanyang mga kamay. Ito rin lupang ito nagpapatutuo sapagkat ang nagpapatutuo dun sa gumawa yung ginawa. No. Nabasa na po natin yan, Roma 1:20. Pero yung palang ating ginamit na patutuo na mayroon ng Diyos na gumawa yung kanyang ginawang langit at lupa, ayon kay Kristo, lilipas yun . Therefore, yung ating ginamit na patutuo, masasabi nating matibay na patutuo for the meantime. Ngayon, habang nakikita natin ang langit at ang lupa. Pero ayon sa ating Panginoong Hesus, yung langit at lupa lilipas. Ganun lang ba yun? Meron ba siyang ibig ituro sa talatang ito? Pakinggan niyo po ang tinasabi. Ulitin natin, saka po natin ituloy. Ang langit at ang lupa ay lilipas. Datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Meron palang mas matibay kaysa sa langit at sa lupa. Do you agree with me that there is something more durable, enduring than the heavens and the earth? Sabi ni Kristo, the heavens and the earth shall pass away, but my words will not pass away. My words will endure. My words, ang aking mga salita, ay hindi lilipas. Kaya, kung ang langit at ang lupa bilang nilikha ng Diyos ay matibay na patutuo ng eksistensya ng isang makapangyarihang supreme being, divine providence, o kaya God Almighty na tinatawag, kung sa iba't ibang kaparaanan ng pagtawag, meron pa palang mas matibay na pruweba sa existence ng isang supreme being. Hindi lang yung langit at lupa ang matibay na pruweba sapagkat ya'y lilipas. Meron pang isa na mas matibay, yung salita ng Diyos. Ang salita ko, ang wika ni Jesus, ay hindi lilipas. Yung salitang sinasabi ni Jesus, kanino galing yon? Pakinggan nyo sa 12:49 ni Juan, ganito ating mababasa. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili. Nagsasalita rito si Jesus. Sabi ni Jesus, hindi ako nagsasalita na mula sa aking sarili.
kundi kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. nakita nyo, kung siya rin yung Ama, ba't naman sasabihin niya pa yan? Na ako hindi nagsasalitang mula sa aking sarili. Ang Amang nagsugo sa akin, siyang nagbigay ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. O therefore, hindi po siya nag-iisa pala. Kung siya rin yung Ama, ba't naman niya sasabihin, hindi siya nagsasalita na mula sa kanyang sarili, siya rin naman yung Ama. Lalabas, nonsense naman yung Kristo, di ba? Kaya iba yung Ama, iba yung anak, si Kristo ang anak. At sabi nung anak na si Jesus, ako hindi nagsasalita ng mula sa aking sarili. Nakita nyo? Kaya, yung salita ni Jesus na sinabi niyang, ang salita ko'y hindi lilipas, salita po ng Ama sa langit yun. Ipinasasabi lang sa Kanya. Hindi ako nagsasalitang mula sa sarili, kundi ang Ama ang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang sasabihin ko, kung ano ang sasalitain ko. Proving na yung sinasabi niya hindi galing sa kanya sarili, kundi galing sa Ama. Kung ang salita ng Diyos ay isang matibay na pruweba ng existence ng Diyos, eto ngayon ang ating aalamin. Paano pinatutunayan ng salita ng Diyos ang pag-iral ng isang talagang Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat? Paano makagamit na patutuo yung salita ng Diyos sa pag-iral ng isang Diyos na buhay? Pakinggan nyo, gusto ko kunin yung lohika, mga kababayan, sa sinabing ito ni Apostol Pablo sa Hebreo Kapitulo 1 at versikulo 1 hanggang 3. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang, sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng mga propeta, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng Kanyang anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan. Ang sabi po ng banal na kasulatan, ang Diyos ang wika ay nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Nagsalita rin naman yung Diyos din na yon sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng Kanyang anak na siyang itinalaga niyang tagapagmana ng lahat ng bagay. Therefore, makakatiyak tayo na meron ng Diyos dahil sabi ng Biblia, yung Diyos nagsalita at nagsasalita hanggang sa ating panahon sa pamamagitan ng Kanyang anak. Siyempre, pagka may salita, may nagsasalita. Hindi ba yun ang logic, ano? Pag may salita, may nagsalita. At ang katunayan ng salita ng Diyos na ito ay galing sa Diyos, yung sinasabi ng Deuteronomio 18. Ganito po ang ating mababasa. Dito natin mapapatunayan talagang may Diyos Bakit? Nagsalita siya. Anong klase ang kanyang salita? Basahin po natin. At kung iyong sasabihin sa iyong puso, paanong malalaman namin ang salita na hindi sinalita ng Panginoon? Pagka ang isang propeta ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, kung ang bagay na sinasabi ay hindi sumunod ni mangyari, ay hindi sinalita ng Panginoon ang bagay na yaon. Ang propetang yaon ay nagsalita ng kahambugan. Huwag mong katatakutan siya. Ayan. Sabi ho sa Biblia, kung ang isang propeta nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, kung ang kanyang sinasalita hindi sumunod, hindi nangyari, huwag mong katatakutan siya. Ang propetang yun, nagsasalita lang ng kahambugan. Mayabang lang yon. Huwag mong katatakutan siya. Ang salita ng Diyos, alam mo kung talagang it proceeded out of the mouth of God. The words of God proceeding from out of His mouth can be
spoken by any medium or any instrument. Kagaya ni Jesus Christ, nagsalita ang Diyos sa magitan ng bibig ni Jesus. Kagaya ni Moses, nagsalita ang Diyos sa magitan ng bibig ni Moses. Nagsalita rin ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng mga apostol. Nagsalita rin ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng mga anghel. Nagsalita rin ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng isang asno, isang donkey. Maraming kinakasangkapan ng Diyos para yung kanyang salita'y mahayag sa tao. Pero para makita mo, ang pruwebang galing nga sa Diyos yung salita, it is proceeding out of the mouth of God, mayroon daladalang pruweba yon. Anong pruweba nun? Nangyayari yon. Ha? Pagka hindi sumunod, hindi nangyari, hindi sinalita ng Panginoon ang salitang yon. May mga false prophets na nagdadatingan sa ating panahon, nakadyaryo pa yan. Ha? Maghuhukom daw Agosto. Ang dami. Kaya pag ang isang propeta nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, hindi naman nangyayari yung kanya sinasabi, huwag mong kakatakutan yung propeta na yon. Manluloko yun. O di ba ibig sabihin nun hindi sa Diyos na galing yan salita na yan? Kasi sabi sa Biblia, ang isa sa mga pruwebang yan salita ng Diyos na nangyayari. Bakit? Ano po ba ang garantiya pag ang salita'y galing sa Diyos? Pakinggan nyo sa Lucas 1:37. Ganito ating mababasa. Sapagkat walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Kita nyo, walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Pagka ang salita galing sa Diyos, may daladalang kapangyarihan. At yun ay nangyayari. Umiepekto. Nagkakaroon ng katuparan sa panahong ukol at sa kinauukulan. Pero, pag ang isang mangangaral nagsabi, salita raw yun ng Diyos, di naman sumunod, di naman nangyari, nanloloko lang yung ministro na yon. Nagpapayaman lang yon. Dadalin lang kayo nun sa impyerno. Huwag kayong susunod sa ganon. Kung gusto nyong mapunta ng langit, hindi naman natin maiaalis. Talaga mayroong biyaheng papuntang impyerno at maraming sumasakay sa biyahe na yon. Mas marami nga ron Alam nyo, mas puno yung barko papunta sa impyerno kaysa sa papunta sa langit. Pakinggan nyo. 7 ni Mateo. Ganito po ating mababasa. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan. Bakit? Sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak at marami ang dooy nagsisipasok. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nakakasumpong noon. Kita nyo, mas kukunti yung papunta sa buhay. Kasi marami ngayon gusto naloloko Ayaw nila umalis doon. Pero kung talagang tayo may takot sa Diyos, dapat nating maintindihan. Meron talagang mga tao, ayaw talaga sa tama. Mas gusto papunta sa biyahe sa impyerno kaysa sa biyahe papunta sa Diyos. Pero kung gusto mo talagang papunta sa Diyos, pag nahalata mo nang yung pastor mo yung nanloloko, layasan mo. Andiyan ka pa rin, mali-mali na. Sabi, sa Diyos yung sinabi niya, hindi naman nangyayari. Hindi naman totoo. Ang pruweba kasing sa Diyos yun, sabi ng Biblia, pag galing sa Diyos, mangyayari. Walang makakatutol. Pakinggan nyo itong salitang ito kung may makakatutol dito. Sa Hebreo, ganito ating mababasa. Pag-ingatan ninyong kayo huwag tumanggi sa nagsasalita. Sapagkat kung hindi nakatanan ang mga nagsitanggi sa nagbalita sa kanila sa ibabaw ng lupa, ay lalo pa tayong hindi makakatanan na nagsisihiwalay doon sa nagbabalitang buhat sa langit. Dalawang klase yung nagbabalita, akala nyo, ng balita. May balitang galing ang nagbabalita ay nasa lupa. Ngayon, si Moises, nang magbalita siya, galing sa lupa si Moises no? Pero yung ibinalita niya, ayaw paniwalaan ng mga Ehipsyo. Ayaw din paniwalaan ng ibang Israelita. Hindi sila nakatakas doon sa nagbabalitang galing sa lupa. Hindi sila nakatakas. They were not able to escape the consequences of their unbelief. Yung nangyari sa kanilang kapahamakan sa lahat ng hindi naniwala kay Moises. Sabi ni San Pablo,
mag-ingat kayong tumanggi sa nagsasalita. Sapagkat kung yung nung una, hindi sila nakatakas doon sa sinasabi nung nagsasalitang galing sa lupa, lalo ng wika tayong hindi makakatanan sa kung tayo hihiwalay doon sa nagsasalitang buhat sa langit. Kaya meron nagsalita buhat sa langit eh. Sino ba yung nagsalitang buhat sa langit? Hindi ba si Kristo, no? Galing sa Diyos yung kanyang sinasabi, buhat din siya sa langit. Si Kristo raw galing umpisa sa tiyan ni Maria. Mali naman paniwala yung galing sa tiyan ni Maria doon nag-umpisa. Si Kristo may pinag-umpisahan. Basa sa 38 ni Juan. Sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Tanyo, saan nang galing si Jesus? Bumaba ako. I came down from heaven. Not to do my own will, but to do the will of Him who sent me. Sabi niya, bumaba ako mula sa langit. Kaya si Kristo galing sa langit. Pati balita niya galing din sa langit. Hindi ka pwedeng makatanan dyan. Yan ang isa sa mga pruwebang ang salita galing sa Diyos eh. Hindi mo matatakasan, hindi mo matatananan. Anong katunayan? Tuloy natin yung binabasa. Pag-ingatan ninyong kayo huwag tumanggi sa nagsasalita. Bakit? Sapagkat kung hindi nakatanan ang mga nagsitanggi sa nagbalita sa kanila sa ibabaw ng lupa, ay lalo pa tayong hindi makakatanan na nagsisihiwalay doon sa nagbabalitang buhat sa langit, na ang tinig na yaon ay nagpayanig noon ng lupa. Datapwat ngayon nangako siya na nagsasabi, minsan pang yayanigin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ng langit. At itong salita, minsan pa ay pinakahuluganan ang pag-alis niyang mga bagay na niyanig, gaya ng mga bagay na ginawa upang mamalagi ang mga hindi niyanig. Ano po yung salita nung galing sa langit na hindi matututulan ng tao? Sabi nung salita, niyanig ko ang lupa. Meron ba makakatutol pag niyayanig ng Diyos ang lupa? Pati nga yung hari eh. Hindi ba totoo mga kapatid? Pati hari, pagka lumilindol, di mala kung saan pupunta. Kasi pagka yung salita ng Diyos nakapangyayari sa tao yan eh. Kahit sino, pati makapangyarihan, nanginginig eh. Pati hari at mga reyna at mga prinsipe at mga prinsesa, sino ang hindi matatakot? Pagka gumagana yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. Sabi ng Diyos, niyanig ko ang lupa. Tutulan nga natin. Sige nga, sabihin natin lahat. Hindi kami naniniwala, Diyos, na mayayanig ang lupa. Hindi. Sige. Parang ganito. Sabihin natin lahat. Hindi ko kami naniniwala bukas sisikat ang araw. Kahit buong mundo magsabi, hindi kami naniniwala bukas ayaw mo't gusto sisikat ang araw. May makakatutol ba ron? Sinabi ng Diyos, niyanig ko ang lupa. Pero meron pa siya sinabi, para patunayan niyang siya Diyos at ang totoo ang kanyang sinasabi, sabi niya, minsan pang yayanigin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ng langit. At ang sabi ni Pablo, itong salitang minsan pa, pinakakahuluganan ng pag-aalis ng mga bagay na niyanig upang mamalagi yaong hindi niyanig. Kaya itong lupang to, aalisin ng Diyos ito eh. Ang langit at ang lupa lilipas. Sabi ng binasa natin, ang salita ko ay hindi lilipas. Ano ang klase ng salita ng Diyos? How does it endure? How durable is the Word of God? Pakinggan nyo sa awit, ganito ating mababasa. Ang mga salita ng Panginoon ay mga dalisay na salita, na gaya ng pilak na sinubok sa hurno sa lupa, na makapitong dinalisay. Ayan, yung salita ng Diyos, dalisay, ano? Parang pilak na makapitong dinalisay. Yung pilak, makatapito mong dalisayin. Wala nang kaduda-dudang purong-puro yon. Ganon ang salita ng Diyos, puro. Kasi yung salita ng Diyos, parang pilak na 7 beses dinalisay. Walang impurity kahit kapiraso.
Pag sa Diyos, walang impurity. Tandaan nyo. Walang salita ang Diyos kahit isang paltos. Kaya sa Biblia, hindi ka pwede magkamali. Ang salita ng Diyos, puro. At bukod doon, ito'y mananatili magpakailanman. Pakinggan nyo. Sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo, at ang lahat ng kanyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damoy natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Datapwat, ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailanman. Tinanin nyo, salita ng Diyos sa Biblia may guarantee na mamalagi, makapangyarihan, natutupad. Yan ba ayaw nyo ba ng Biblia? Ba't naman kayo sinisira nung iba sa inyo ang Biblia? Fair lang. Ang Biblia, kumparahin nyo. Ang Biblia, ang salita ng Diyos sa Biblia, may guarantee. Ano garantiya? Yung langit at lupa lilipas, salita ko hindi. Ang salita ng Diyos mananatili, magpakailanman. Ang salita ng Diyos may kapangyarihan. Ha? Ang salita ng Diyos nagaganap at natutupad sa kinaukulan, eksakto sa oras, sa araw at panahon. Naniniwala kayo na ang salita ng Diyos, pati sa panahon, eksakto? Pakinggan nyo. Sa isang talata, this was written before 70 AD. Isinulat ang talatang ito, daan-daang taon bago dumating si Jesus. Nang isulat ang talatang ito. Natupad ito, 70 AD. Pagkapanik ni Kristo sa langit, doon natupad ito. Eksakto. Pakinggan nyo kay Daniel, ganito ating mababasa. Nang unang taon ng kanyang paghahari, akong si Daniel ay nakaunawa sa pamamagitan ng mga aklat, ng bilang ng mga taon na sinalita ng Panginoon kay Jeremias na propeta, tungkol dahil sa pagkaganap ng pagkasira ng Jerusalem, 70 taon. 70. Year 70. Sinulat ito, daan-daan taon pa bago magkatawan tao si Jesus. Si Jesus, alam naman natin kung kailan nagkatawan tao. According to our common knowledge, Jesus Christ was born 1st century AD, di ba? 70 AD, anyo 70, nawasak ang Jerusalem ng lusubin ni General Tito ang Jerusalem. Alam nyo, Jerusalem is a walled city. Isang nababakurang siyudad. May depensa siya. Pero nang lumusob si General Tito, sinira ang depensa ng Israel, ng Jerusalem, pati po yung templo sa Jerusalem. Yung sinabi ni Jesus na dito'y walang batong mananatili sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. Naganap po sa Jerusalem yan, pati templo, winasak ng mga hintil. Ayun ang sabi ni Daniel, bago pa ipanganak si Jesus sa pagkakatawan tao, nakasulat na sa hula kay Propeta Daniel, akong si Daniel, nakaunawa sa pamamagitan ng mga aklat ng bilang ng mga taon na sinabi ng Panginoon kay Jeremias na propeta tungkol sa pagkawasak ng Jerusalem, 70 taon. Eksakto. Year 70 AD naganap ang war na nagbagsak sa Jerusalem. Kaya ang Biblia, pag nagsalita, kung galing sa Diyos yung sinabing prophecy ni Propeta Daniel, natutupad eksakto, pati oras, pati araw, pati panahon. Katunayan, sa 2 ng 2 Korinto. Pakinggan niyo. Sapagkat sinasabi niya, sa panahong ukol, kita'y pinakinggan, at sa araw ng pagliligtas, kita'y sinaklolohan. Narito, ngayon ang panahong ukol. Narito, ngayon ang araw ng kaligtasan. May sinasabi sa Biblia, panahong ukol eh. Ang Diyos kung sumaklolo sa panahong ukol. Alam niyo naman yung panahon, binubuo yan ng maraming mga partisyon eh. Di ba? Ang panahon, maaaring panahon ng tag-araw, mga 4 na buwan o 5. Yun naman buwan, binubuo ng mga linggo. Yung linggo, binubuo ng mga araw. Yung araw, binubuo ng mga oras. Yung oras, binubuo ng mga sandali. At yung mga sandali, binubuo ng mga kisap mata. Mga seconds. Ang Diyos hindi nahuhuli, pati sa segundo Sa isang kisap mata
May nagagawa ang Diyos eh. Pakinggan niyo ang pruweba. Halimbawa, mababangga ka na. Isang kisap mata na lang, mababangga ka na. Kala mo ba mahuhuli ang Diyos doon pagka ililigtas ka niya, hindi mahuhuli? O, ang katunayang may magagawa ang Diyos sa isang kisap mata, pakinggan niyo. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na mag-uli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Tingnan ninyo yung pagbabangon ng mga patay, yung tinatawag na resurrection, at yung pagbabago, yung transformation of the believers, mangyayari yun sa isang kisap mata. Sa isang sandali, sa isang kisap mata. Kaya ang Diyos, pati oras niya, eksakto, pati segundo eh. Dapat naman kasi, alam niyo yung mga gumagawa ng time bomb, pati segundo nun, eksakto. Naniniwala po kayo? Yung pagsabog ng bomba, pati segundo, eksakto eh. Kung ang tao, eksakto pati sa segundo, lalo na ang Diyos na may-ari ng panahon. Kaya pag sinabi ng Diyos yung kanyang hula, masusunod yon sa eksaktong oras, araw, segundo, minuto, panahon. Yan po ang dapat nating maintindihan. Yun ang pruwebang yung salita sa Diyos. Pati segundo, eksakto. Yun ang katangian ng salita ng Diyos eh. Yun ang pinakamatibay na pruwebang may Diyos. Bakit? Alam niyo ba yung kahulugan ng salita, yung salitang Diyos? Sa Ebreo po, yung salitang Diyos, yung salitang Yaba, parang ganun, ang kanyang kahulugan, siya na nagpapangyari. He who causes to become. Siya na nagpapangyari. Kaya, ang pangyayari, dependiente sa kagustuhan ng Diyos. Kaya tiyak na mangyayari pag sa Diyos eh. Pag hindi sa Diyos, di mangyayari. Huwag ka matatakot dun sa nagsalita nun. Nanloloko lang yon. Alam mo, nagpapahanga lang yon, tsamba-tsamba. Kung tayo mapaniwalain sa mga marami ngayon, nananakot lang eh. Pero para wag kayo maligaw, ang salita ng Diyos, eksakto. Tiyak na tiyak kong magaganap sa eksaktong oras at panahon. At yung salita ng Diyos, kung siyang nagaganap siya, wala siyang paltos, yun ang pinakadakilang pruweba sa lahat. That is the very great proof, the greatest proof na meron ng Diyos. Ang dain sinabi ng Diyos, hindi naman natin matututulan eh. Eto, isa. Kung atin na nyo, salita ng Diyos, di matututulan. Pati hari, di makatutol eh. 32-39. Tingnan ninyo ngayon. Sige, tingnan nyo. Sino may paningin? Tayo lahat meron? Tingnan nyo. Anong titingnan natin? Tingnan ninyo ngayon na ako, sa makatwid bagay, ako nga, at walang Diyos sa akin. Kanyo, sabi niya, walang Diyos sa akin. Pinakamataas siya eh. Sino pa ba ang Diyos niya? Wala na siyang kinikilala pang Diyos na mataas pa sa kanya. O ano sabi ng Diyos na makapangyarihan sa lahat? Tuloy. Ako'y pumapatay at ako'y bumubuhay. Ako'y sumusugat at ako'y nagpapagaling. At walang makaliligtas sa aking kamay. Hindi ba yung salita na yun sinasakop lahat, ano? Walang makakaligtas sa kamay ko. Sino sa inyo ngayon ang tataas ng kamay na tututulan niya yon? Sabi ng Biblia, tingnan ninyo ngayon, ako, sa makatwid bagay, ako nga. Ako ang Diyos. Walang Diyos sa akin, sabi niya. Ako'y pumapatay, ako'y bumubuhay. Ako'y sumusugat at ako ay nagpapagaling. Nagpapagaling ako, sabi ng Diyos. Walang makakaligtas sa aking kamay. Ako'y sumusugat ako, nagpapagaling ako. Subukan natin. Totoo o hindi? Ako'y bumubuhay. Ako'y pumapatay. O sige, tutulan natin. Ayokong mamatay, Diyos. Sige, sabihin mo. Subukan na. Pag nanigas ka, makatutol ka ba? Hindi. Kaya kung minsan, pararanasin ka ng Diyos, papatayin ka, kalahati muna.
kalahati. Pag nakakita ka na ng patay, meron kalahati muna. Pag hindi ka pa naglubay, kain ka pa rin ng kain ng, ng mga bawal, sige, dadalawahin yan. Wala lang matitira. Maniwala ka. Sabi sa Biblia, ako'y pumapatay, ako'y bumubuhay. Ako'y sumusugat, ako ay nagpapagaling. Walang makakaligtas sa aking kamay. O, sino ba pwedeng tumutol doon? Sa salita ng Diyos na yon? Sige nga. Sige. Pwede ho? Wala nga eh. Di, ibig sabihin, totoo. Yung salita ng Diyos, nagpapatunay na meron ng Diyos. Dahil yung sinasabi niya, walang makatutol eh. Ito pa isa. Pakinggan niyo. At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olivo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan? At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mangag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat marami ang magsisiparito sa ngalan na mangagsasabi, ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Kailan sinabi ni Jesus yan? Salita ng Diyos yan. Kailan niya sinabi? Year 33 AD. Alagay mo, no? Mga 30s. Ngayon, after 1,900 years, natupad. Marami ikang magsisiparito sa aking pangalan, magsasabi, ako Kristo, ililigaw marami. Di ba ngayon marami na nagsasabi tungkol kay Kristo? Puro Jesus. Tama-tama sabi ni Jesus Christ, 1,900 years ago, maraming paparito, magsasabing ako ang Kristo, ililigaw ang marami. Anong totoo? Mas marami ho ang ligaw kaysa sa hindi ligaw. Amen? Yun ang sabi ni Kristo. Ililigaw ang marami. Kaya ang dahil ligaw eh. Akala mo naman totoo sila. Hindi totoo. Ang totoo, sabi ni Jesus, ang sabi ni Jesus, maraming paparito sa aking pangalan. Magsasabing ako ang Kristo, ililigaw ang marami. Ano pa mangyayari? Tuloy. At makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong maglumihanan, sapagkat kinakailangang ito'y mangyari, datapot hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Kita nyo, tutulan nga natin, salita ng Diyos yun, mangyayari yun. Ano nakasulat? Magkakagutom, lilindol, magkakaroon ng mga digma, kaharian, laban sa kaharian, bansa, laban sa bansa. Sige, tutulan nga natin, oh. Wala, helpless tayo eh. Tama sabi ni Kristo. Lilitaw, maraming bula ang propeta. Natural, merong natural phenomenon na mangyayari. Anong natural phenomenon? Mga lindol, mga baha, mga pagkakagutom. Ayan. Yun namang sa religious world naman, dadami mga relihiyon. Ang dami. Talagang kung ikaw hindi magsusuri, maliligaw ka eh. Sa dami. Iba-iba sinasabi. Hindi naman magkakapareho eh. Di ba? Kaya kailangan magsuri kayo mga kababayan. Huwag kayong basta mag-aabuloy. Bakit nagaganap lahat yan? Yan ang pruwebang mayroon ngang Diyos. Dahil may salita na nagkakatotoo. Totoo. Libu-libong taon nang sinabi. Ngayon nagkakatotoo. Ano ibig ipahiwatig sa atin ng Diyos? Bakit bago pa nangyari, sinabi na niya? Pakinggan nyo. Sa Juan, ganito ating mababasa sa 13. At ngayon ay sinabi ko sa inyo bago mangyari, upang kung ito'y mangyari, ay magsisampalataya kayo. Kita nyo? Anong layo ng Diyos? Bakit niya sinasabi bago mangyari? Sinasabi ko sa inyo bago mangyari upang kung mangyari magsisampalataya kayo. Kaya hindi tayo makakaiwas. Dapat tayong sumampalatayang may Diyos na may-ari ng salitang nasa kasulatan
Dahil ang pinakamatibay na pruweba ng eksistensya ng Diyos ay ang kanyang salita. Tandaan nyo mga kapatid. Ngayon, ang tanong natin ganito. Napatunayan na natin sa iba't ibang basihan, meron talagang Diyos eh. Ang tanong, meron palang Diyos. And we owe our existence to Him. Utang natin ang ating pag-iral sa Kanya. Kaya tayo naging tao, kaya tayo naging umiiral dahil sa Kanya. Ang tanongin natin siya, Diyos, bakit mo naman kami binuhay? Wala naman sa hinagap naming mabubuhay kami. Hindi naman kami nakapamili kung sino magiging tatay namin at nanay. Hindi ka nakapamili ng pagkatao mo. Na pwede ba Diyos gusto ko sana abogado ko O kaya, para wag akong naloloko gusto ko sana ako'y hukom. Hindi ka pwede mamili. Meron nga babae, gusto niya sana lalaki siya. Nakakita na kayong ganon? Na babaeng gustong maging lalaki? At sa kabilang dako, meron naman lalaki, gusto naman niya sana babae siya. Bakit naman Diyos ang ginawa mo sa akin ang katawan ko'y babae, ang lalaki naman ang aking kalooban. O kaya naman, bakit naman ang katawan niya lalaki, babae naman yung kanyang puso? Ba't hindi ka nakapamili? Why? Is there any justifiable reason behind it? Is there any wise reason concerning our person? Are there reasons to believe that there is God? There is one supreme being who created all of us. Bakit niya tayo dinala sa mundo? Anong layo niya sa atin? Hindi man tayo pinamili kung gusto nating maging mahirap o mayaman. Basta't nagising na lang tayong ganito tayo. Kung minsan, hindi natin alam ba't saan tayo pupunta. At kung hindi natin alam kung saan tayo pupunta, kung minsan may nagtatalon sa ilog. Nagpapakamatay. Minsan naman, gusto niya nang mamatay, tiniyak niya nang gusto niyang mamatay, ginawa niya na, uminom na siya ng lason. At yung pinakamabagsik na lason ng ininom niya. Gusto niya mamatay. Nakatira siya doon sa squatters area, kangkungan yung ilalim. Nung tumitindi na yung sakit ng tiyan niya, kakawag na hulog siya doon sa kangkungan. Nakainom siya ng tubig doon. Na-neutralize yung lason, naisukan niya. Hindi rin siya namatay. Ba't ganun? Ganun na lang ba ang buhay? Na pagka gusto natin magpakamatay, magpapakamatay tayo. Na pag hindi naman natsyempohan, hindi rin tayo mamamatay. Ayun pa rin, buhay pa rin tayo. Wala na bang ibig sabihin yun, mga kapatid? Ba't tayo mahirap? Gusto naman natin yumaman, hindi naman tayo makatsyempo. Meron akong kilalang treasure hunter, bata pa ako, nangahunting na ng ginto ni Yamasite. Hanggang ngayon, kahit kapirasong ginto, wala pa rin siya. Meron naman kaming kapitbahay sa Bulacan, hindi naman treasure hunter. Standby lang siya doon, siga-sigari, papalaki ng tiyan. Yung asawa niya, ang hanap buhay ng hanap buhay. Kaya yung kanyang biyenan, inaalimura siyang masyado. Talaga namang, pagka ganun lang lalaki, maaalimura mo talaga. Walang ginawa, kundi hihititit na sigarilyo yung ganun minsan naglalakad nakakita ng gusi. Punong-puno pala ng bara ng ginto. Ayun, nako, milyonaryo ngayon. Yung biyena niyan dating minumumura sa kanya, pinagkakaroon siya ng kape. Bakit ganon? Is there a reason behind all of this? There seems to be injustice every day. Para bang merong inhustisya. May nagsisikap, hindi yumayaman. Merong hindi nagsisikap, biglang yayaman. Para bang something is wrong, Sometimes we tend to think that something is wrong. Parang hindi natin maisip, hindi natin matanggap.
Parang may inhustisya. Yung nagsisikap, ayaw yumaman. Yung hindi nagsisikap, minsan yumayaman. Oh. Minsan naman, meron taong gumagawa sa palagay natin, mabuti ginagawa. Inaapi pa. At yung gumagawa ng masama, dinadakila pa. Something must be behind all of this. Kaya let us turn back our heads. Tignan natin, ang Diyos pala, mayroon pala Diyos eh. Hindi natin matutulan. Siya ngayon ang lumikha sa atin. Tanungin natin, Diyos, ba't ho nagkaganito mundo? Ikaw lumikha sa amin, ba't ho nagkaganito kami? Ba't may gera? Ba't may away? Ba't may siraan? Ba't may anak pinupugutan ng ulo yung nanay niya? Ba't may lolo nire-rape yung kanyang apo? Ako maisip-isip ko, ako 50 anyos pa lang eh. Sa loob-loob ko. Ako 50 anyos pa lang, para bang pakiramdam ko sa katawan ko, mahina ako. Mahina. How come na yung isang 80 anyos nakakapang-rape? Ano yun? Ano ininom nun? Ha? Uminom ba yun nung para sa pinapainom dun sa mga sinasabong na manok? Ba't nagkaganon yun? Why? Why all these things? Bakit? Yan ang ating aalamin sa pagtuturo ng banal na kasulatan. Maintindihan natin bakit tayo nasa mundo. Kahit sino tayo. Tandaan nyo, wala pong nasa mundo na tao na hindi Diyos ang lumikha. Basta tao, Diyos ang gumawa. At kung ang Diyos ang gumawa, bakit may pilay, may bulag, may bingi, may pipi, may duling, may bungi, meron putol ang paa, meron namang may paa na puto lang, meron talagang putol na. Bakit? Interesado ho kayo? Ipagpatuloy niyo ang pagsubaybay sa palatuntunan ito.